Kidlat News Updates. Mga balita, ngayon, lalaking nagbanta ng pambobomba sa Comelec sinampahan ng kasong terorismo. Babaeng pasahero sa NAIA timbog sa tangkang pagpuslit ng mahigit 13 milyong pisong shabu. Bagong komite laban sa kidnapping inilunsad, JACAC, nakatutok sa kidnap for hire syndicates. Ako po si Cesar Soriano, para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sinampahan ng kasong terorismo si Giancarlo de la Cruz Maningo alias Gian Maningo matapos ang pagbabanta online sa Commission on Elections o COMELEC at ilang opisyal nito ayon sa Department of Justice o DOJ. Batay sa investigasyon, nagpost si Maningo noong May 5, ilang araw bago ang halalan sa kanyang Facebook ng alok na 10 million pesos para sa sinumang makakapatay kina COMELEC Commissioner George Garcia, Cebu Governor Gwendolyn Garcia at Mayor Raymond Garcia. Nag-alok rin siya ng 5 milyong pisong kapalit ng pambobomba sa COMELEC site. May 14 nang arestuhin siya sa kanyang tahanan sa Casili Hills, Casili, Mandaue City. Tinukoy ng mga piskal na ang mensahe ay may layuning magdulot ng takot at pananakot. May prima facie evidence umano para isulong ang kaso at inirekomenda na huwag payagan ng piyansa. Kinasuhan si Maningo sa ilalim ng Section 4 ng Anti-Terrorism Act of 2020, Republic Act 11479, kaugnay ng Cyber Prevention Act of 2012 o RA 10175. Higit 13.7 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nasabat sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3, tanghali nitong May 28. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, isang 62 anyos na babae ang inaresto matapos tangkaing magpuslit ng tinatayang 2 kilo ng shabu sa kanyang hand-carry baggage. Nahuli siya ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa Final Security Screening Checkpoint ng International Departure Area. Patungo sana ng Bacolod City ang suspect. Bukod sa droga, nakuha rin sa kanyang isang cellphone, digital weighing scale, travel documents at ilang ID. Nasa kustodiya na ng PDEA ang babae at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inilunsad ng Philippine National Police o PNP ang Joint Anti-Kidnapping Action Committee o JACAC, isang interagency initiative na tututok sa pagtugis at pagbuwag ng mga kidnap for hire syndicate sa bansa. Ang JACAC ay binubuo ng mga ahensya ng DILG, DOJ, AFP, NBI, Bureau of Immigration, AMLAC, PAGCOR, NSC, DICT, CICC at iba pa, kasama ang mga pribadong sektor at media partners. Pamumunuan ito ni PNP Chief of the Directorial Staff and Deputy Chief for Investigation, Lieutenant General Edgar Alan Ocubo. Layunin ng komite na magkaroon ng intelligence-driven at victim-centered na mga hakbang kabilang ang pagsubaybay sa ransom payments, lalo na kung ito ay sa pamamagitan ng cryptocurrency. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbil, ang JACAC ay tugon sa mas sopistikado at transnational na mga modus ng kidnapping sa bansa. Isa itong whole-of-nation approach upang mas mapabilis ang pagtugon at solusyon sa mga kaso ng pagdukot. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.